Hello my guys! Welcome back to another video and another upgrade. Quick recap lang tayo sa part 1. Problema ko nga yung sobrang tinis na tone ng single coil pickups ko. So yung unang solution, humanap ng pickups na katulad ng kay Insan. Kay Mateo Sato. Insan? Disclaimer lang, di ko pinsan yung joke lang. So chinek na muna natin yung specs ng pickups na gamit niya. Yung DCR, yung winding, and yung magnets. Although di na ako masyado nag-focus sa magnets kasi familiar naman ng marami doon. But take note, just for clarification, DCR may affect our tone, but it is just one of the variables na nagko-contribute sa overall tone natin. In addition, yung quality ng magnets, yung type ng winding, yung pots and cups, resistors, etc. are all contributors sa overall tone ng gitara natin. Pero base sa mga research, yung magnets talaga yung may pinakamalaking contribution sa tone ng mga pickups. Furthermore, yung DCR metering, nag-iiba siya depende sa temperature. But it doesn't mean that it is useless. Kasi kung magpapagawa tayo ng custom pickups, let's say for LG, tatanungin tayo ni Kuya John, syempre, anong specs ba yung gusto mong pagawa? Therefore, mas maganda kung alam na natin yung specs ng ipapagawa natin bago pa tayo magpa-customize ng mga pickups. Moving forward, hindi available yung gusto kong pickups sa Montances. So humanap ako ng iba pang solusyon to make my tone warmer. And that resulted sa Guitar Electronics upgrade. So for today's video, mag-i-install na tayo ng Guitar Electronics. But here is the catch. It is my first time! Woo! It is going to be very exciting and medyo may anxiety ng konti, syempre. Okay, wag na natin patagalin to. Let's get it on! Copper shielding. Maganda kung pipicturean natin yung mga wirings para lang meron tayo palatandaan. Alright, yan. Pinapaka-examine ko yung mga wirings. Tinitignan ko kung saan galing at saan papunta. Nakaka-intimidate siya sa una. Pero for sure, pag nagawa ko na to, makakabisado ko na rin siya. At makakapag-experiment pa tayo in the future. Ito yung concern ko. Di ko pa siya nakikita kung 500k or 250k. Budget yung ginamit nila dito. Guys, moment of truth.
Sabi na eh. Guys, take a look at that. I am right. Kaya sobrang talas. Oh my goodness. Yung ano pa dito, yung cups na ginamit. Di ko alam kung ano yung value na ito kasi, di ko alam kung ano yung value ng cups na ginamit dito. Pero we're correct. Yun yung mahalaga, alam na natin, 500k, guys. Medyo may konting dilemma lang tayo dito, guys. Tingnan nyo to. Ang liit, di ba? Tapos itong nabili kong standard, ang laki. Pero kasya naman siguro to kasi standard to nakalagay Pero based sa research ko, guys, wala naman daw pinagkaiba sa tunog kung malaki o maliit yung pots. Ayan guys, pagalo ni flow. Pwede na tayo magginang. Let's go! By the way, yung curve or taper ng pots, pwede nyo pagtripan yan if sa volume or sa tone nyo siya ilalagay. In my case, mas gusto ko yung audio taper sa mga tone knobs. Linear naman sa volume. Kasi meron naman akong volume pedal and di ko naman masyado ginagamit yung volume sa yung mga swells. Wala lang, share ko lang. Pero yung typically used talaga niyan, audio taper sa volume nilalagay. And then linear naman sa mga tone knobs para mas accurate yung adjustment sa tone. And again, kanya-kanya na ng trip yan. Okay guys, ito na yung final result ng guitar wiring natin. Yan. Medyo newbie pa Medyo newbie pa talaga, Medyo magulo pa yung paghihinang. Anyway, dinagdag ko lang tong sa may taas. So, kasi may nakita ko yung naglalagay sila dito Okay, para sure. Although meron na tayo dito. Okay, test drive na natin to. Grabe ang kalat. Pero mamaya linisin natin. Excited nang matry. Instrument polish. Let's go. Right. Test drive na natin to. Bago natin i-secure screws, tetest muna natin yung mga pickups kung gumagana. Ginagawa ko, kumukuha lang ng bakal. Tapos turn on natin.
Okay, so may noise na. Ibig sabihin, gumagana. Basically, single coils, guys, maingay talaga yan, no? Talagang noisy yan. Okay. Pag nalapat na yan, ganyan lang yung katahimik. Alright. By the way, guys, yung pick-up position ko sa switcher, baliktad din. Medyo baliktad din sa akin yata. Pero doon kasi ako nasanay. Anyway, first position tayo. Sa neck pick-ups muna. Uy, gumagana, oh. Okay. Kung nasa first position ako, dapat di gagana mid. Di gumagana. Yung humbucker. Di rin gumagana. Pasok. Ito lang. Okay, second position. Or fourth position sa iba. Itong dalawang pick-ups. Try natin. Uy, gumagana. Nice. Okay, yung humbucker. Wala siya kasi itong dalawa lang eh. Okay, third position. Mid lang dapat yung tutunog. Uy, gumagana rin. Yung iba, wala. O, wala. Perfect. Okay, saan tayo? Fourth position ko, second position sa iba. Itong dalawa. Okay? Uy, meron. Ito, wala. Ayos yung wiring natin, guys. Tapos, fifth position and first position sa iba. Humbucker lang. Ito, wala. Okay, wala. Wala yan, guys, ha. Naririnig lang ng humbucker. Sobrang lakas ng humbucker. Pag nagtatap ako, naririnig. Pero wala yan. At yan, malakas na yung humbucker. Okay, meron akong coil split. Para maging single coil to. Push-pull lang. Push-pull tong method na to. Yan. So, naka-single coil na to. Ito lang gumagana. Ito wala. Sa taas. Wala sa taas. Baba lang. Okay. Push natin. Dapat gagana tong dalawa. I think graphite yata yung tawag dito. Graphite grease. Imbis na lapis, ito na lang. Sa Shopee ko lang din nabili to. Pansin niyo, naglagay din ako dun sa bridge. Madalas kasi ang mapatidan na string, lalo na yung G. Pero nung simula ako maglagay na ito, di pa ako napatidan. Ewan ko. You know? Hey yo, what's up? Moment of truth na tayo. And finally, matatry na natin siya. May strum na natin. Pero wait lang, itotono ko muna. Alright, salamat sa paghihintay. Finally, ito na. Ito na yun. I-try na natin yung pick-ups. Woo! Let's go. By the way, full tone tayo and full volume, syempre. Para walang bawas, no? Walang daya. And then, nag-save din ako ng preset dun sa amp sim ko, yung Boss IR 200. Para same na same sila sa demo sa part 1, no? Wag pa tayo maglolokohan. Okay, try na natin to. Daldal ko. Alright, here we go. Woo! Nandun na, guys. Nandun na yung warmth.
Woo! Definitely guys. Guys, andito na. Andito na yung warmth. And then, na-preserve din yung tone characteristics ng Stratocaster. So, tunog single coil pa rin siya. Pero nadagdagan na siya ng warmth. At hindi na siya ganun kaliwanag. So, definitely, nag-work yung modification natin dito. Murang halaga. Pots, capacitor, ang mura lang nun. Hindi na tayo gumastos ng 8,000 pesos, no? Sa pagpapalit ng pickups. Pero definitely, in the future, mag-upgrade pa rin tayo, siyempre. I think Wilkinson yung ginamit ng RJ dito. Pero I'm looking forward dun sa mirror tone. Yun yung bago na lang pickups. And for sure, mas maganda yun dito. Sarap. Ang sarap. Ang sarap niya na ngayon. Di na siya ganun katalas talaga, guys. By the way, try na natin yung humbucker. For this one, wala naman sigurong pagbabago to kasi same lang naman yung pots eh. Pati yung capacitor, I think, paraw lang naman yun. Okay, parang may ano lang siya. Parang may slate siya na nagbago sa kanya, no? Oo, mas luminaw tong humbucker na to. Mas nagkaroon siya ng clarity, no? I think, nandun na yung bright colors. Andito yung detail, guys. May detail na siya. And excited na akong gamitin to ng may distortion. Distortion tuloy. Drive muna. Overdrive. Final thoughts. Yee! Di naman obvious, di ba? So far, I'm very much satisfied dito sa experiment na ginawa natin.
Kasi number 1, napatunayan ko na yung maliit na pots, capacitor, sobrang laking bagay pala niya sa tone shaping. Especially dun sa pag-cure ng bright tones ng mga single coil pickups. Okay, explain ko na rin kung paano gumana yung guitar electronics upgrade na ginawa ko dito. First, meron tayong bright tone kasi nga single coil, Alnico 5, and low DCR. So knowing that specs, obvious na yon na papartneran natin siya na pangbalanse na pots and capacitor. That's why sa single coil, 250K and 0.047 microfarads capacitor, and that resulted to a warmer tone na merong bite. And sa humbucker naman, 500K pots with a 0.022 microfarads sa capacitor. And that combination resulted to a maintained thickness, pero nag-introduce tayo ng bright colors. Okay, fun factor. Yung resistor at yung pots, pareho lang silang resistor. Yung pinagkaiba, yung pots, na-adjust mo yung value ng pagiging resistor niya. Let's say for example, may 250K pots, yung max value niya is 250K. So kapag inikot ko yung tone knobs, let's say nilagay natin sa level 5, which is 50%. So ano yung 50% ng 250K? It's 125K ohms. So simple as that. Pag binababa natin tone knobs, bumababa din yung value ng pots. And sa resistor, the higher the value, mas nag-i-introduce siya ng bright tones. And then kapag bumababa yung value niya, nawawala yung bright tones na yon. Pero sa mga linear taper yon, no? Yung level 5, tas 125 ohms. Kasi sa akin nga, audio taper, may curve siyang ganun. So approximately, nasa around 100K ohms yon, yung level 5. Anyway, you can say it that way. Pero in mixing standpoint, it is an adjustable low-pass filter. Basta, may kasama siya na capacitor. So, ganun lang yun. Sobrang simple lang, di ba? So, ayun na nga. Sobrang ganda na experiment na ginawa natin. And sobrang dami ko rin natutunan. And sana, same din sa inyo. So, salamat sa panonood. I'll see you again for another video. Peace!